Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Aabot na sa humigit 35 bilyong pisong halaga ng counterfeit goods o peking produkto ang nasabat ng pamahalaan sa unang 9 na buwan ng 2024. Sa inilabas na datos ng Intellectual Property of the Philippines o IPOPHil, kabuang 35.2 billion pesos ang nakumpiska ng mga otoridad mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, malaking lundag mula sa dating record na 26.86 billion pesos ng 2023. 79 na porsyento sa mga nasabat ay nagmula sa mga operasyon ng Bureau of Customs, habang may pinagsamang ambag na 39.86 million pesos na halaga ng nasamsam na mga peking produkto ang nanggaling sa operations ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Ayon kay IPOPHil Director at National Committee on Intellectual Property Rights Acting Chair Roel Barba, ang tagumpay sa nasabing operasyon ay salmin ng matinding paglaban ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lumalabag sa Intellectual Property Code ng bansa. Dagdag pa nito na ang pagsawata sa mga counterfeit product ay di lamang regulatory kundi pundasyon din para sa pagpapalago pa ng ekonomiya ng bansa at pagtindig sa pagiging patas. Kasabay ng pagtaas ng nakumpiskang mga peking produkto, nilinaw naman ni IPOPHil Rights Enforcement Office Supervising Director Christine Pangilinan Canlapan na ang figura ay hindi nangangahulugang laganap na ang counterfeit trade sa bansa. Anya, sumasalamin lamang ang naging pagtaas ng mga nasasabat sa dedikasyon sa transparensiya at pagiging epektibo ng mga operasyon laban sa counterfeit trades. Inaasahan ng IPOPHil sa tulong ng iba pang law enforcement agencies na sasampa sa 40 billion pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang peking produkto sa huling araw ng 2024 mula sa resulta ng pinalakas na kampanya kontra counterfeit trades. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, binago ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang packages sa inaalok nitong Bingo for a Cause o mas kilala ring Community Bingo. Ayon kay PAGCOR Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, kasama sa revision sa nasabing palaro ang mas malawak na range sa presyuhan ng ibibentang tickets at pinataas na percentage sa share ng proceeds. Sakali pa anyang maging mataas ang ticket sales sa mga nasabing palaro, maaari pang tumaas ang proceeds. Ang Bingo for a Cause ay isa sa programa ng PAGCOR na nagpapahintulot sa pagsasagawa ng bingo games na may kitang ibinibigay sa mga benepisyaryo o para pondohan ang proyekto ng socio-civic groups o local government units. Kasabay ng revision sa nasabing proyekto, ipinaalala muli ni Ocampo na ang bingo activities na walang permit mula sa kanilang tanggapan ay illegal. Pinayuhan nito ang partner communities at organizations na laging makipag-coordinate sa bingo department ng PAGCOR bago magsagawa ng nasabing aktibidad o sa anumang pakikipag-partner sa kanilang tanggapan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May bago ng country head ang ride-sharing at super app company na Grab sa Pilipinas. Sa isang pahayag, inanunsyo ng Grab ang pagkakatalaga kay Ronald Roda bilang bagong pinuno ng Grab Philippines. Pinalitan ni Roda si Grace Vera Cruz na umangat bilang head ng Regional Corporate Strategy. Ayon sa Grab, ang promosyon kina Roda at Vera Cruz ay sumasalamin sa commitment ng kumpanya sa paghubog ng talento at pamumuno ng mga Pilipino sa organisasyon.
Ikinalugod ni Roda ang bagong role na inaatang sa kanya at sinabing committed itong maipagpatuloy ang nasimulan ni Vera Cruz. Sa kabila naman ng promosyon bilang regional head, mananatili pa ring nakabase sa Pilipinas si Vera Cruz habang inaalalayan at sinusuportahan ang Grab Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.